bagong impormasyong bubusog sa isipan. Lahat ng dapat niyong malaman. Mainit-init na ihahain ni na Rafi Tulfo at Amelin Veloso. Makisalo na sa Balitaang Tapat! Magandang umaga, narito mga balita ngayong araw. Pamilya ni dating Secretary at AFP Chief Angelo Reyes lumambot sa mga unang pinagbawalang dumalo sa burol ng yumaong general. Department of Justice iimbestigahan ang umano'y demolition job kay Angelo Reyes. Mga OFW sa Taiwan nanganganib mabawasan ng trabaho dahil sa hindi raw pagkakaintindihan ng Taiwan at Pilipinas. Pulis Maynila patay dahil sa sinisingil na pautang. Congressman Manny Pacquiao umalis na papuntang Amerika para pagbigyan ang imbitasyon ni US President Barack Obama. Sa WIS, part 2 ng ating iwas stress na mga exercise abangan. At sa itiguro kay Tulfo, resto bar sa QC na inireklamo ng mga kapitbahay dahil sa ingay na inabot ng madaling araw. Aksyon na natin. Sa ikatlong araw ng burol ni dating Defense Secretary Angelo Reyes, tila lumampot na ang puso ng mga kaanak ng dating general sa mga yumapak umano sa kanyang pangalan. Payag ng pamilya na bumisita ang mga nauna ng bumatiko sa dating general. Para sa update, may report si Marlene Alcaide live mula sa Ascension Chapel sa Arlington Funeral Home sa QC. Yes, Rafi, tatanggapin ng araw ng pamilya ang mga dating naging kritiko ng yumaong general. Yan ang kinumpirma ng tagapagsalita ng pamilya Reyes. Iyan daw ay dahil ayaw na raw nila na magkaroon pa ng mga kaaway at gusto na raw nilang manahimik at magkaroon ng kapayapaan ang kanilang buhay. Kaya naman tatanggapin na raw nilang pamilya Reyes ang sinumang gustong dumalaw sa labi ng dating general. Maski na yung mga pinagbabawalan nila noon, basta sincero sila sa kanilang pakikiramay. Tatanggapin din daw nila ang sinumang gustong magpadala ng bulaklak. Kasama sa mga pinagbawalang pumunta sa burol ang mga miyembro ng One Utak Party List na nagtakwil daw kay Reyes, sa militar na nagdiin kay Reyes sa anomalya sa AFP at mga senador na nanggisa sa yumaong general. Posibleng bukas pa ilipat sa Camp Aguinaldo ang labi ni Reyes. Bukas din daw inaasahang dadating sa bansa ang kuya ni Reyes na siyang hinihintay bago ito ilibing. Sinimula na ng pamilya Reyes sa ikatlong araw ng pagdadalamhati sa isang misa. Kaninang alas 10 ng umaga sa loob ng chapel, nakalagay ang mga litrato ng masasayang araw nang magkakasama pa ang buong pamilya. Mamimiss daw nila ang masayahin at mapagmahal na ama. Kaya naman napapaiyak na lang ang mga kamag-anak, maging ang mga kaibigan nito pag naaalala ang nangyari. Rafi, kanina dumating din ang kaibigan ni Reyes na si Peter Wallace. Narito ang naging panayam natin sa kanya ngayon lamang. This is a very difficult situation. The accusations against him, are they true or not? We don't know yet. Yeah, we don't know. Clearly he was put under considerable pressures. Rafi, Amelin, ngayon na namataan din natin si Mike Defensor na kakarating lamang dito sa burol, at inaantabayan na naman natin mamayang alas 2 ng hapon ng official statement ng pamilya kung saan dito pinal na raw ang plano ng buong pamilya sa gagawing burol. Rafi? Okay, salamat Marlene Alcaide. Hindi naman napigilan ng mga anak ni retired General Angelo Reyes na ipagtanggol ang ama sa mga spekulasyon at intriga na ibinabato sa kanya. Ibalita mo, Trish Roque. Sa gitna ng burol ng kanilang ama, humarap sa media sa unang pagkakataon ang isa sa 5 anak ni dating AFP Chief Angelo Reyes. Bungad agad niya ang sama ng loob sa mga nangaalipusta at bumatikos sa kanilang ama. Unfortunately, some of these accounts have been grossly inaccurate, terribly unfair, and downright vicious. We suppose that's part of the price of being a public servant. Ibang-iba rin daw ang Angelo Reyes na nakikita ng publiko sa tunay na Angie na nakagisnan nila. He was a dedicated soldier for 39 years, putting God and country above self. But not once did he forget to call his wife and children every single day. Simpleng tao rin daw si Sec Angie na nakukontento sa pagkain ng munggo, sardinas o corned beef. At ang matapang na sundalo, tumitiklop kapag mga apo na niya ang kanyang kaharap. He was the nemesis of kidnappers, drug dealers, smugglers, and terrorists. But he was helpless when his granddaughter puts lipstick on him.
Bagay na hindi rin daw makakalimutan ng kanyang mga anak. To us, his children, he is and forever will be our idol. And no amount of ridiculous rumors, intrigues, and accusations from the ignorant, the envious, and those who have nothing better to do than to cowardly criticize him will ever change that. Pagkatapos ng press con, naging usap-usapan sa burol ang naging pahayag ni Senadora Miriam Defensor Santiago na baka ang pamilya Reyes naman ang imbestigahan sa mga anomalyang idinidiin kay Reyes. Tumanggi mang humarap sa kamera, naglabas naman ng kanyang hinanakit ang isa pang anak ni Reyes. Tanong niya sa Senadora, ano pa daw ba ang gusto nito ngayong patay na ang kanilang ama? At masaya daw ba ang Senadora sa mga pinagagawa niya? Trish Roque, News 5. Hindi lang panay lungkot at hinanakit ang mood sa loob ng burial ni Angelo Reyes. Binalikan din ng ilang mista ni dating General Reyes ang mga masasaya nilang pinagsamahan noong nabubuhay pa siya. Ibalita mo, Carla Lim. Sa gitna ng pagluluksa, nakahanap ng puwang ang mga tawanan sa burol ni dating Defense Secretary at AFP Chief Angelo Reyes sa naging eulogy kagabi. Mga masasayang alaala kasi ng dating general ang binalikan ng mga mista niya sa Class 66 ng Philippine Military Academy. Si dating General Raul Orgelio, ibinida kung paano sila nagpakitang gilas noon para manguna ang grupong Bravo na pareho nilang kinabibilangan ni Reyes. It has been proven time and again that Bravo Company is still the best company. And as mentioned earlier, Pero mas napuno ng halakakan nang ikwento niya ang pagsasama nila ni Reyes sa isang kwarto noong nag-aaral pa sila sa Baguio. sleeping with Angie ahead of test. So nauna akong kay Angie. Si Colonel Noli Espejo, hindi raw makakalimutan ang mga eksena tuwing kakain sila sa isang fast food restaurant. Pag dumating si Angie, pag hindi kayo kumakain. Sige, order. Tatanungin ko naman pagkatapos, sino ba yan? Anong bahala? Hindi naman si Tess. So let's call Thea. Pinayuhan din ng mga kaibigan ng dating general ang naiwan niyang pamilya na magpakatatag. Lagi nating narinig sa kanya. Kaya natin yan. And for the children of Namisa, be strong. I hear babies cry. I can grow. Lalo pang gumaan ang paligid nang kumanta na ang mga apo ni Secretary Reyes. Dumalaw rin si Vice President Jejo Marbinay sa burol ni Reyes bilang dati niyang boss sa DILG at co-alumno sa Harvard Alumni Association. Sa kabila ng mga kontrobersiya, nananatili raw mataas ang respeto niya kay Reyes. Sayang na tao ito. Malaki pa ang magagawa nito para sa bayan. Sabay-sabay rin na nakiramay kagabi sa burol ni Secretary Reyes ang ilang personalidad tulad nila Pangasinan 4th District Representative Gina De Venecia, House Speaker Sonny Belmonte at 2nd District Camarines Sur Representative Dato Arroyo. Carla Lim, News 5. Iimbestigahan ng Department of Justice ang mga balitang diversionary tactics lang ang pagkakadawi kay dating AFP Chief of Staff Angelo Reyes sa pabaon system ng AFP. Ito ay para raw mapagtakpan ang mga totoong sangkot sa anomalya sa pondo ng militar. Hindi raw sasayangin ng DOJ ang pagkakataon para silipin ang mga revelasyon ni dating AFP Budget Officer George Rabusa sa kabila ng pagkamatay ni Reyes. May ilang personalidad daw kasi ang handang tumestigo para palakasin ang mga alegasyon ni Rabusa. Pinag-aaralan na rin ng DOJ kung kailangang magtalaga ng special panel para rito. Ipapatawag lang din daw ang asawa at ang mga anak ni Reyes para tumestigo kung kinakailangan. Dahil sa pagkapatay ni Reyes, 2 senador ang nagsusulong na maghinay-hinay na sa pagtatanong ang mga mamabata sa tuwing may investigasyon. Naniniwala sina Senate President Juan Ponce Enrile at Senador Gringo Honasan na kailangan ng
paggalang ang trato ng mga senador sa kanilang mga imbitado. Nakasalalay daw kasi rito ang reputasyon at kinabukasan ng pamilya ng mga opisyal o resource person sa pagdinig. Sinabi naman ni Senador Jingo Estrada na hindi na siya pabor na ipatawag pa ang misis at anak ng dating general. Kung sasama mo si Jerres, sino ipoprosecute mo? Patay na yung tao. I mean, Family daw, sir. Sabi ko, Senator Miriam. wag na. Kambyo tayo sa mga police report. Hindi na umabot ng Valentine's Day ang dalawang magkasintahan sa Cainta, Rizal. Hindi na raw nakayanan ng babae ang pananakit ng nobyo kaya siya na mismo ang nagpakulong dito. Ibalita mo, Jeff Caparas. Halos nararamdaman ko eh. Kaya na nakikita ko sana pinasasan siya. Gusto masakit. Tinapos na ng dalagang ito ang kanya raw mahabang pagtitiis sa ngalan ng pag-ibig. Sa loob daw ng 2 taong relasyon nila ng nobyong si Christopher Esguerra, madalas siyang sinasaktan nito tuwing magseselos. Kagabi, naubos na ang pasensya ni Cindy at siya na mismo nagpahuli sa kasintahan. Unan na nilamutak yung mukha ko. Tapos yung sabunot na para siyang sumabunot sa taong walang pakiramdam. Tapos bigla po akong sinampal na para siyang sumampal sa lalaking bato. Imagine po. Tinakot pa raw ni Christopher si Cindy gamit ang mga baril. Kwento ni Cindy, matinding selos ang dahilan kaya siya sinaktan ng nobyo. Sakay na po kami. Sabi ko, wala kinalaman yung tao. Walang ginagawang masama yung tao. Just tropa ko lang po talaga. Sabi niya sa akin, gusto mo ikaw na yung barilin ko. Tikom naman ang bibig ng sospek ng kuna ng pahayag. Action niya lang doon sa pagsakit niya doon sa girlfriend. Napag-alamang anak ng konsehal sa Taytay si Christopher. Pero wala raw magagawa ang impluwensya ng tatay niya dahil desididong magsampa ng kaso si Cindy. Jeff Caparas, News 5. Patay ang isang pulis Maynila matapos siyang tagain ng mga nakaalitan niya ng dahil daw sa 5'6". Sugatan din ang sinasabing mastermind sa krimen. Ibalita mo, Tindo Flora. Sa ospital ang diretsyo ni Sir Trudino Martes ng gabi matapos mataga ng isang alias Alexis sa Carriedo, Maynila. Putol lang isang daliri ni Sir pero lumalabas kasabwat pala siya ng mismo nakataga sa kanya. Magkakuntsaba raw sina Sir at Alexis para patayin ang nakalitang si PO3 Luis Sagum. At habang isinasagawa nilang krimen, dito raw nahagip ng taga sina Sir. Dumating ka ngayon, tinaga mo to. Ang problema, nandito pa yung kamay ko nung tinaga, daliri ko nung tinaga mo. Kaya mapapansin mo sa retrato natin, may tama rito.